Trending ngayon, Senyora Mar. Anong nangyari? Senyora Mar, ba't ka ganyan? Alam mo, swerte mo nga nakaligtas ka. Pero bakit ganitong ginagawa mo? Bakit pa iba-iba ang statement mo? Alam mo, Senyora Mar, lahat kami nandito sa tiga Binangonan at mga tiga Isla, disappointed kami sa'yo. Yan na nga, lumabas na rin ng totoo. Lumabas na rin ng totoong dahilan. Pera-pera lang yan kasi. Pera-pera. Ayan o, buti na lang at may lumabas na conversation ninyo. Grabe ka, Senyora Mar. Kaya ng konsensya mo yan. So yun na nga mga kabilog, for today's vlog, gagawa lang tayo ng reaction video dahil dito sa nagte-trending na si Senyora Mar. Ang daming nagtag sa akin at sabi iba-iba daw ang statement from the first day na nangyari yung aksidente. At ang dami ng sinabing kakaiba na hindi naman nasabi ni Senyora Mar nung in-interview siya. Ang daming reporter na nag-interview sa kanya. Naka-record lahat. Kaya Senyora Mar, makinig ka. Recorded lahat ng mga sinabi mo. 'Di ba? Tapos ang dami mong sinasabing mali. Nagpunta ka pa sa Senate, naimbitahan ka sa Senate. Tapos diyan ka magsisinungaling. Ipakukulong ka talaga ni Tulfo. Ipakukulong ka ni Tulfo. Promise. Maniwala ka, ipakukulong ka ni Tulfo. Magsisinungaling ka sa Senate Congress pa. Ang lupet. Ang lupet, promise. Sige, play na natin to. Kahit ako, nagigigil ako mga kabilog Tara, i-play na natin to. Tanghali po, Your Honor and Madam Chairman. Ako po si John Marlene Madalos Reyes po, from Binangonan po. Isa po ako sa mga mapalad pong nakaligtas po sa malagim na trahedya pong sinapit po namin. Ayun po, nangyari po yung is July 27 po. Sabi po ni driver sa kanya pong statement is hindi niya daw po pigilan yung tao. Hindi po totoo yun. Alam niyo po, nung umalis na po kami sa Pangpang, kasi po ito yung pretil, umalis na po kami sa Pangpang, hinabol niya pa yung 8 May humabol pang 8 passengers para sumakay. Ang ginawa niya, binalik niya po yung bangka para kunin po yung 8. Alam ko po, yun po ba yung hindi kontrolado? Kailangan mong balikan pa yung 8 na alam mo nang overload po kami. Hop, wait lang. Wait lang. Parang mayroon akong gustong balikan na senaryo Kasi alam ko may sinabi to 'Di ba? So ibig mo sabihin, sinasabi mo ngayon, kasi nasa Senado ka na, sinasabi mo ngayon na may kasalanan yung driver ng bangka. Malinaw, 'di ba? Ngayon panoorin natin to. Wala namang may mali. Walang may mali sa nangyari. Aksidente. Walang, hindi kasalanan ng driver. Hindi kasalanan. Hindi, may kasalanan. Yeah. Driver lang po, hindi po nagkulang driver. Sa iba nga ng driver, walang gagalaw. Yan. Hindi lang po umano yung alon kasi gumawa talaga siya. After niyang makasurvive dun sa aksidente na yun. Okay. Ituloy natin. Panoorin uli natin to mga kabilog. Ayun po, tapos nung panahon pong iyon, pabugso-bugso po yung ulan. Kasi 2 days before po, nangyari po yung trahedya. May storm signal nga po. So nung Lunes po, uwi po lahat ng mga bangkero. Lunes po yun. So Martes, Miyerkules, totally po, wala pong bangka. So Webes po, meron po kaming saan pumunta po ng isla. Pabugso-bugso po yung ulan, pero yung alon po, hindi po siya normal. Tawagin po sa Binangonan, hindi po siya tining. Kumbaga, kalmado. Hindi po kalmado yung dagat nun. Wait lang! Yun po, nung umalis po kami, tsaka po ano ba talaga? Ang gulo mo
Sige, tuloy natin. Tuloy natin. Yung sakay po namin is almost 50 to 60 plus. Mm. Bukod pa po yung mga kargado. Meron pong kargang mga bigas, mga grocery, may isa pong motorsiklo. Wait lang. Ngayon, alam mo na may isang motorsiklo. Wow. Kung natatanda mo, tinanong kita kung may karga ba ng mga sasakyan or motorsiklo dun sa bangka. Eto, sinagot mo. May karga din bang mga motor sasakyan? Walang kargang motor, totally walang karga. Bigas. Yung sabi nila na may kargang motor, wala po. Eh karga yung mga tela, nakatulong pa yan. Actually kung mabibideo, nakatulong pa yan. Yung tela, naging light vest ng iba. Di ba? Alright. Tuloy natin. Ituloy pa natin. Sila po ng mga rolyo-rolyo pong tela. Tapos yun, nung umalis po kami, kalmado naman po. Actually, nung una pong, bago po kayo umalis, umulan po eh. Umulan. Nung umulan po yun, that's why yung operator po, binaba po yung mga tarapal. Hindi lang po siya basta binaba, tinali po yung mga tarapal. Both sides, tsaka po sa likod po. Okay. Tapos nung umaalis na po kami, so nawala po yung ulan, umangat na po ulit. And that part, nasa limbon-limbon na po kami, umambon na po. Binaba na naman si tarapal. Sabi po Okay. sa akin ng isang pasahero, kasi nung una po, nasa gilid po ako. Actually, nagmamayding pa po ako noon eh. Sa messenger po, napapunta pong isla na okay yung dagat. Nasa gilid po ako that time. Tapos nung kumanggi po, sabi, pakibaba daw po yung tarapal. Kasi nagpapasukan nga yung sa loob ng mga pasahero. And that time, binaba na po yung tarapal. Siguro po mga 10 minutes lang po, mga wala pong 5 minutes, diretso po kami. Bigla pong, wala na malakas. Zero visibility po na pinaghalong lakas ng hangin po talaga. Kumbaga po, pero sanay naman po kami doon eh. Actually po kahit mga taga-isla, sanay po sa mga unos. Pero po ang nangyari, Wait lang. Ang lakas daw ng ulan. Zero visibility. Ang lakas daw ng unos. So wala ka dalang payong, tendency, kita ko sila. Nakay-video pa nga rito eh. Ito yun, umaano yung hangin, okay na. Nawala yung hangin, nawala yung ulan. Gumanto si bangka, tumagilid. Kumbaga nawala na yung hangin at saka pa tumagilid yung bangka. Aba! Ay dapat tumagilid. Di Kung ba, humahangin nung tumagilid na siya, siguro mga 5 inches na lang. 5 inches, kaya pa eh. Sige, tuloy natin. nangyari sa amin that time, sabi po ni na kuya ng Coast Guard, nagpanic po kami. Hindi po totoo po yun. Kasi ako po mismo, Madam Chair, si Senator po, hindi po ako marunong lumangoy. Yun po ba, during the unos, hindi po ako marunong lumangoy? Dapat po, first thing, nagpanic na po ako. Pero po, during the unos pa po, na-video ko pa po eh. Actually, naibigay ko ng Bea po yung video na may bago po unos po. Pwede natin ipakita habang ipapakita niya, Oo. magkwento ka pa. Imbis na magpanik ka, nag-video ka pa, di Ayun ba? po ma'am, nung umuunos po ma'am, ang ginawa po ng mga tao, kasi po both sides sarado po siya, tsaka po yung likod. Ang ginawa po ng mga tao, nagkuha po ng payong. Para po sa naging po yung pumapasok na hangin, na ulan po tsaka hangin. That time, hindi po nakita ng mga tao kung ano na po nangyayari. Pero po ako that moment po, nakapag-video pa po ako, send ko po sa ano po, yun po ma'am. Ayun po, kaya po napigil na po yun ma'am, nabali po yung katig ma'am, that moment. Ayun po, nung nabali po yung katig, that's why, napunta po kami sa kaliwa. Pero tama naman po si Kuya driver po. Isa po sa survivor po, si Kuya Putol. May nagko-comment sa amin na silang babago, walang gagalaw. Alam po ng mga taong taga-Islam Talimyan, marunong po sila na walang babago, walang gagalaw. Actually nga po, pag bumago ka doon, mumurahin ka ng mga tao doon. Hindi po, nung umaandar po kami yan, umuunos po eh. Pero si driver po, hindi po siya nagpahina, tigil.
nilabanan niya po yung unos that time. Pero Sandali. Grabe naman, ang dami mo nadagdag. Ang dami mo nadagdag sa statement mo. Diba? Mga kabilog, napanood nyo ba yung unang interview nito? Ang dami nadagdag sa statement niya. Ngayon, ang tinitira naman ngayon ito, yung driver. hindi raw, natatawa ako. Nilabanan daw niya yung alon, hindi raw nagmabagal. So, ibig mo sabihin, parang sinasadya ng driver na talagang patakboy na mabilis kahit malakas ang unos? Ganun ba? Di ba kasasabi mo lang, alam ng mga tiga-talim, alam ng mga driver ng bangka, ng mga tiga-isla kung anong gagawin kapag may unos. Di ba? O, tuloy pa natin. normal na po ako, lagi po ako nakakaranas po niyan eh. Sa isla po. Pag ganun po yung mga unos, hindi po talaga magpapatigil kasi may tendency tawin ng bangka. Pero kaya po nating paghinaan po o dalhin po sa pangpang yung bangka. Actually po, nung pinagyarihan po ang trahedya, malapit na po kami sa Kalinawan. Sa pangpang. Pwede niya po igawi sa pangpang. At least, kung malubog man po kami, at least half body lang. Kung lumabog man po kami, walang malulunod po. Wait lang. Then po, nung bonus po, So sinasabi mo na sana ang ginawa nung driver ng bangka iliko papuntang Pangpang ng Kalinawan. Unang-una dyan, walang nag-i-expect na may mangyayari aksidente. Diba? Walang may alam. Diba? Kung advance ka mag-isip, siguro malalaman mo na malulubog yung bangka, kaya masasabi mo na, iliko mo na ng Kalinawan para pag lumubog mababaw lang. Diba? Wala akong masabi. Grabe. So, syempre hindi alam ng driver. Walang may alam na may na nalulubog yung bangka. Diba? Ang sinasabi nito, tuloy natin. mga tao po, nakaano po ng payong, nakasalag po sila, hindi, tas nagtilian po, yung tilian po yan, narinig po sa video, yan po the moment na naputol yung kating, kaya po nagtilian, hindi po nagtilian dahil nagpapanik po. Wait lang. Nagtilian po kasi naputol. Nagtilian kasi naputol yung katig. Para sa mga hindi po nakakaalam mga kabilog, yung katig po na tinutukoy niya, yun po yung dalawang palutang or dalawang gabay sa bangka. So ito po yung bangka, may dalawang parang bakal na nakausli sa labas at may kahoy na nakagabay sa gilid. Cutting po ang tawag doon. Yun po yung parang pang-level or gabay ng bangka. Alright. So ngayon, ituloy pa natin. Ako, sabi ko sa iyo, pag nakita to ni Boss Rapi Tulfo, ha? Pag nakita to, yung video ni Boss Rapi Tulfo, nako, sigurado ako, ipapatawag ka uli niyan. Hindi na sa Senate. Kukulong ka niyan. Ako, lagot ka. O, tuloy natin. Putol po yung kating, malaki po. Pinaputol po yung kating, maliwa po yung bangka. In that moment, yung kanya na po. Wala po nagkamad sa amin na pakinong kanan. Mabawi po, mabalance po yung nawala. Wala po kanya-kanya na po kami. In that moment po, ma'am, yung bangka po, kumaliwa siya, dire-diretso po, kumaliwa. Malubog po ng paganyan, ma'am. In that moment po, ma'am, nalulungod na rin po ako that moment Kasi hindi ko po alam gagawin ko nun. Tapos, ma'am, so almost 20 seconds na akong kakawag-kawag po sa loob ng bangka. Hindi po kayo makalabas. Bakit po, ma'am? Kasi po yung tarapal is nakaharang. Natrap po kami. So, at that moment po, ma'am, nakakita po ako ng liwanag. Kasi yung pwesto ko po niyan, gitna po ako niyan Nakakita po ako ng liwanag, naalala ko
yung bawat siwang po pala, ng tarpaulin nga pala, may pesto. May siwang, at least 2 inches po yun eh. So, ay nakuha ko po itong sugat na ito, ma'am. Dahil umangat po ako. Pag-akat ko pong yun, doon po kaging hysterical. Sigaw ako ng sigaw. Sabi ko, tulungan niyo po ako, hindi po ako marunong lumangoy. Kasi nung that moment, nung nakakanta po ako, nakalubog po yung mga kasamahan ko, yun mga nakaligtas na po. Taas-taas po ng bangka. Kumbaga po, mas tulong sila lumangoy, nakatalon na po sila. Hindi ko po alam kung paano po sila nakapunta po doon. At that moment po, sabi ko po kay Kuya, Kuya, tulungan po ako, hindi po ako marunong lumangoy. Ang ginawa po ni Kuya, inangat na po ako. I don't know the name, ma'am, pero alam ko po yung mukha ko. So, meron kayong life vest? May life vest ka? Wala po. Ilan sa mga life vest sa tansya mo? Hindi po wala. Zero po. Sabi mo, sinungaling ka, baka pakulong kita sa babae. Lagot ka. Sabi niya, 54 na ang life vest na available sa bangkang yun. Sa video po kay Ma'am Bea, na kung saan yung mga life vest po nakasabit lang po that time. O, meron. Okay. So, hindi pinasol sa inyo. Hindi po. Mga isa pala ganun, naging life vest na roon. I think wala po siya more than 50 eh. So, hindi pinasol sa inyo. Hindi po. Na dapat ang patakaran, Madam Chair, at alam ito ng Philippine Coast Guard, pagpasok ng mga pasahero sa bangka, isa-isa binibigyan ng life vest, 1:1 sinusuot. So in your case, walang naka-life vest na isa sa inyo. Kasi nga po, wala pong Coast Guard that time. Kasi kung may Coast Guard po that time, pag susuotin po kami ng life vest, Hindi na dapat Coast Guard, dapat mismo sila nagsasabi na Opo. magsuot ka lang ng Coast Guard, ng life vest. Yung nakasabi na, I don't think may 50 yun, I don't think may 20 yun. Paano ka paano ka nasalba kahit hindi ka marunong lumangoy? yun po ma'am, nung inangat na po ako ni Kuya, nakatagilid na po talaga yung bangka. Taling tagilid po. Siguro mga 5 minutes po, nakakapit na ako doon. Yung iba naman po, kinukuha niya. Nahihirapan po silang kunin kasi nga po, gawa po ng tarapal. Talagang, we all know mga taga-isla po yan. O siguro, 8 out of 10 marunong lumangoy. Talagang walang di marunong lumangoy dyan. Kasi ang nangyari po sa amin is natrap. Bago po sa isda, may mga net. Hindi siya makakawala po talaga. So yun yung mga namatay, kaya ganun karami dahil nga sa tarapal. Yes po. Doon. Ganda ng comparison. Sino ang pumunta doon para Net, i-rescue isda. kayo? May Coast Garden ba ang pumunta doon? Paano kayo naiahon sa tubig na nadala sa... Ayun, Madam Senator, nung sabi ko nga po, nung inangat po ko nung lalaki na nag-test po sa akin, siguro mga 5 minutes po, nakatagilid po yung bangka. After that po, ma'am, the worst thing po is tumaob na naman. Totaling taob na taob po. And that moment, ang ginawa ko na po, angat po ko sa pinakipip po. Doon pa ako nagsisigaw kasi hindi po ako marunong lumangoy. Wala po akong life vest. Ang sigaw ko ang sigaw, Kuya, tulungan niyo po ako marunong lumangoy. Sabi sa akin ni Kuya, nagligtas sa akin. Tumahan ka na, huwag ka nang umiyak. Sad-sad na yung bangka. Anong mga kasama natin? Tapos po siguro mga more than 30 minutes, dumating po yung mga taga-barangay Kalinawan. Hoy! Maliit. Hoy, sandali. More than 30 minutes, dumating mga taga-Kalinawan. Wow! Ikaw ba talaga? Nag-iisip ka ba talaga? Oh my God! Hindi lang mga taga-Kalinawan ang tumulong sa'yo. Hindi lang. Kasi may mga ibang bangkero pang galing ibang lugar ang nakasaksi sa paglubog ng bangka ninyo. At hindi lang 30 minutes. Siguro wala pang 2 minutes, ang dami nang pumunta doon. 2 to 3 minutes, my God, ang dami nang pumunta doon sa bangka ninyo nung lumubog. Alam mo yan. Ultimo yung bangkang single, yung single na bangka, nagpunta. Lahat ng bangkang available sa Kalinawan, sumugod at nagpunta para lang makatulong sa inyo. More than 30 minutes? Seryoso ka ba talaga? More than 30 minutes? Ang tagal nun, bes. Ang tagal nun. Mga taga-Kalinawan, ako talaga saludo ako sa inyo sa lahat ng ginawa ninyo sa pagtulong, sa pag-rescue
sa mga survivor ng lumubog na bangka. Saludo po ako sa inyo, promise. Alam ko ang bilis po ng responde ng mga taga-Kalinawan. Hindi ko po alam kung bakit nasasabi nitong taong to na more than 30 minutes bago nyo sila puntahan. My God, may mga tao po nakakita. For your information, Senyora Mar, baka hindi mo alam, may mga tao po nakakita bago pa lang lumubog ang inyong bangka. Kaya nung nakita nilang lumulubog yung bangka, binidyohan pa nga nila. Tapos sasabihin mo more than 30 minutes. At nung nakita nilang lumulubog yung bangka ninyo, agad-agad yung mga tatay, yung mga binata, tatay ng mga taga-Kalinawan, sumakay, tumalon sa kanilang mga bangka para lang kayo ay tulungan, para lang kayo i-rescue. Tapos sasabihin mo more than 30 minutes bago kayo ma-rescue. Grabe naman. Wala akong masabi. Alam mo nung nakita kita ng piyesta ng Barangay Pila-Pila, umakyat ka pa sa taas ng fire truck. Sobrang idol kita, gusto pa nga kitang picturean eh. Gusto ko pa nga magpa-picture sa'yo, idol pa selfie. Tapos ito malalaman ko yung mga pinag-aagawa mo, yung mga pinagsasabi mo na hindi naman pala totoo. We are so disappointed, man. Magsabi na lang tayo ng totoo. Huwag tayo mag-imbento para sa pera. Ba? Kayo mga kabilog, comment kayo. Ano masasabi nyo dito? Grabe. Ano, tuloy pa ba natin to? Eh parang alam nyo na naman ang totoo, di ba? Parang nonsense pa kung itutuloy pa natin to. Walang kwenta tong review na to, pre. Walang kwenta. My God. Tuloy natin, sige tuloy natin. Yun yung kumuha sa inyo doon. Yes, mga kayo. Nagpunta po sa amin sa Private na bangka. bayanihan po. Ano? Bayanihan po yung ginawa po nila. Nagtumulong talaga lang. Paano nila nalaman na lumubog kayo? May nakatawag ba? Meron bang radio? Ano ba to? Frequency. Malapit na po kasi talaga ma'am sa pangpang po ng Kalinawan po yung pangyayari. So nakita kayo? Nakita kayo nung mga tao kaya kayo pinuntahan doon? Nakita po kami. Tanaw na tanaw po na lumulubog po yung bangka. Actually may naglalay. Kita mo na. Sa'yo na mismo nagmula. Kitang-kita kayo. Kitang-kita kayo, may nag-video pa nga. Ikaw na rin na nagsabi. Nagigigil ako sa'yo. Tapos sasabihin mo 30 minutes. More than 30 minutes bago may pumunta ng mga taga-Kalinawan dyan. Naiisip mo ba talaga kung ano mararamdaman ng mga tumulong sa'yo nung araw na yon? Pag narinig yung mga pinagsasabi mo? Ayoko magsalita ng hindi maganda, promise. Nasa isip ko na lang. At kung ikaw ay nanonood, alam mo kung ano sinasabi ng isip ko ngayon. We are so disappointed. Anong iisipin ng mga sumagip sa'yo? Anong iisipin ng mga taga-Kalinawan na sumagip sa'yo na meron ka pa ba nun? Meron ka ba tinatawag na konsensya, utang na loob? Ano to? Ba't ka ganyan?
Isa pa nakakadagdag ng init ng ulo ko yung nag-live ka. Real talk. Yung unang live mo nung nakaligtas ka, pagdating mo ng Kalinawan, nag-live ka. Anong sinabi mo? Hello po sa mga nagmamahal sa akin. Hello sa mga nagmamahal po sa akin sa buhay. At nandun po sila. lahat. Buhay na buhay po ako. Pero yung mga nandun po, hindi po buhay. Naiisip mo ba kung ano mararamdaman ng mga pamilya? Pamilya ng mga nasawi. Pag napanood nila yan, ngayon naiintindihan ko na. Marami kayong survivor pero ikaw lang yung kuda ng kuda. Kasi yung mga survivor na iba, mas gugustuhin na lang nilang manahimik. Kaysa naman magsalita ng hindi totoo. Kaysa naman mag-invent o magbigay ng kwento na may dagdag, may kulang. Ayoko na ito dito. Ayoko na. Mas maganda pakinggan na lang natin yung kanta na inalay ni One Love Vibes sa mga taga-isla. Ito may sense pa to. Ang lupit, ang ganda ng kanta. Talagang ramdam mo sa puso mo yung mensahe ng kanta. Saludo ako sa'yo, One Love Vibes. Napakagaling mong artist, bro. Hulyo 27 naganap ang trahedya sa Isla Kalinawan, lumubog ang Princess Aya. Marami ang nagulat nang ito'y mabalitaan. Sobrang daming namatay nang di inaasahang masaya. Sana sila nang uuwi ng bahay, pasalubong sana ni inay. Ang bawat isa ay may ngiti habang pauwi, di masukat ang ligayang nadarama. Kahit napagod sila, basta makita ka na pamilya niya. Isang yakap at halik lalong napawi na. Ngayon naglaho kasabay ng paglubog ng bangka. Ang mga pangarap na hindi na maibabalik, kahit sisirin pa, wala nang maibabalik na buhay. Dahil nga nangyari na, talagang nakakalungkot lang kung iisipin mo. Naiiyak na lang ako sa mga kababayan ko. Nakatagilid na ang bangka hanggang sa unti-unti itong lumubog sa tubig. Tiyatiyak na sa 15 o 25 ang nasawi at patuloy pang hinahanap ang iba pang sakay. Panalangin sa lahat ng mga kaluluwa, sa mga pamilyang naiwanan ngayon paano sila. Nakakadurog ng puso ang bawat pangyayari. Halos hindi ko matignan